Sumuko na ang isa sa 10 preso na pumuga mula sa holding cell ng Mandaluyong Police. Patuloy naman tinutugi sa mga otoridad ang siyam na iba pang tumakas na detainee. Narito ang report ni Jay Sabale. Pasado alas 12 ng hating gabi kanina, nang voluntaryong sumuko sa Mandaluyong Police si Valentino Guiana. Isa si Valentino sa 10 detainee na pumuga sa custodial holding cell ng Mandaluyong Police. Kinumbensing sumuko si Valentino ng kanyang kapatid na si Ramil. Ayon kay Ramil, mahigit 12 oras na nagtago si Valentino sa bahay na kanilang tiyahin sa Sampaloc, Maynila bago ito umuwi sa kanila sa Welfareville, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Dito po nagtatrabaho dati po. Kaya po mga polis, ako si baka makasuhan ng mga polis po rito. Kaya po sinurrender ko po kuya ko. Alas 12 ng tanghali kahapon ang tumakas si Valentino kasama ang siyam na iba. Sabi ni Valentino, wala raw sa plano niya ang tumakas. Masabay lang po ako niyan eh. Oo. Pag ilan ang bakal na biglang inulang lang, Oo. yun, bugaan na lahat sila. Oo. Nakasabay lang ako. Kaya, Sino nang hila? ayun, Ano pangalan? Almenco, Palmenco. Lupin, Lupin Palmenco. Sino sa tingin mo ang leader nga sir. ng pagtakas? Siya sir. Madaragdagan tuloy ang reklamong bagansya ni Valentino dahil sa kanyang pagtakas. Base sa mga pulis, ang itinurong mga mastermind sa pagtakas ay sina Reynaldo Eligo alias Ray Puyo, Rolando Palmenco alias Lupin at Joel Cabule alias Matet. Ang tatlo ay kapwa naharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act na isang non-bailable offense. Kasama rin sa tumakas si Henry Andrade. Tinutugis na sila at 5 pang tumakas na detainee. Makakosa sana kung ano kayo, magsunod kayo dito. Para sa unang balita, Jay Sabale reporting.